Mula sa takot hanggang pananampalataya, ang unang hakbang para baguhin ang iyong buhay, may isang kwento na tumatago sa mga siglo, isang universal na salaysay na lampas sa oras at espasyo. Ito ang kwento ng lahat ng tao, ikaw na nakikinig ngayon, yaong naglalakad sa mga makulit na kalye ng malalaking lungsod o yaong naghahanap ng mga sagot sa tahimik na bundok. Ito ang kwento ng takot at pananampalataya, dalawang di makikitang puwersa na nagtuturo sa bawat desisyon, bawat hakbang, bawat hininga natin. Mula sa sandaling magising hanggang sa sandaling pumikit para matulog, kinakaharap natin ang dalawang magkasalungat na realidad. Sinasabi sa atin ng takot na kulang-kulang tayo, na hindi maiiwasan ang pagkabigo na ang mundo sa labas ay isang mapanganib na lugar. Ang pananampalataya naman, sa kabilang banda, ay bulong ng isang iba, isang bagay na madalas mahirap marinig. Sinasabi nito sa atin na mas higit tayo sa aming mga limitasyon, na maabot ang imposible, na hinuhubog ng ating mga pangarap ang hinaharap. Isipin mo si Thomas Edison na humarap sa 1,000 kabiguan bago ilawaran ang mundo ng kanyang bombilyang elektriko. Isipin mo ang isang batang lalaki na si Walt Disney na inalis sa kanyang unang trabaho dahil kulang sa imahinasyon. Isipin mo si Abraham Lincoln na natalo sa maraming halalan hanggang sa tila itinalaga na lamang para sa pagkalimot. Ang mga taong ito tulad ng maraming iba pang nag-iwan ng kanilang bakas sa kasaysayan, hindi immune sa takot. Naramdaman nila ang bigat ng pagkabigo, ang korosibong pagsisisi na sumisira sa pundasyon ng kaluluwa. Ngunit sinamantala rin nila ang pananampalataya. Hindi bulag na paniniwala kundi isang sadya at malayang pananampalataya na nakabatay sa malinaw na bisyon ng gusto nilang makamit. Ito ang pananampalatayang ito ang nagtulak sa kanila palabas sa mga hangganan na ipinatong sa kanila ng takot, nagtransform sa kanila mula sa simpleng individual patungo sa mga arkitekto ng bagong mundo. Marahil nagtatanong ka, paano ko kasama ang aking mga alinlangan, takot, at emosyonal na sugat makikita ang landas na ito? Paano ko gagawin ang unang hakbang kapag lahat ay tila hindi tiyak? Ang sagot ay nagsisimula sa isang simpleng desisyon. Piliin na ang takot ay hindi na magiging gabay mo. Piliin na. Sa kabila ng lahat ng mga boses sa loob na sumisigaw na sumuko ka, pipiliin mong magpatuloy. Ito ang unang hakbang. Ang hakbang na naghihiwalay sa mga taong buhay ayon sa kanilang kapaligiran mula sa mga taong gumagawa ng kanilang sariling kapalaran. Hindi ito madaling hakbang. Sa katunayan, marahil ito ang pinakamahirap na hakbang na iyong gagawin. Ngunit ito rin ang pinakamahalagang hakbang sapagkat binubuksan nito ang mga pinto patungo sa isang bagong realidad, isang mundo kung saan naroon pa rin ang takot, ngunit hindi na niya kontrolado ang iyong buhay. Para lubusang maunawaan ang lakas ng transisyon na ito, kailangan nating tingnan ang mismong kalikasan ng takot. Ang takot ay hindi lamang pansamantalang emosyon. Ito ay isang sinaunang sistema ng kaligtasan na nakatuon sa puso ng ating pagkatao. Sa mga unang araw ng sangkatauhan, ang takot ay mahalaga. Nagbabala ito sa atin laban sa mga predator, naguudyok sa atin na hanapin ang tirahan, at tumutulong sa atin na iwasan ang mga kamatayang panganib. Ngunit ngayon sa mundong kung saan ang mga leon at tigre ay pinalitan ng mga deadline, meeting at mga inaasahang sosyal, madalas naging pangunahing kaaway natin ang takot. Dinadistorbo nito ang aming pag-unawa, pinapalaki ang mga maliit na hamon hanggang sa tila hindi malampasan. Hinahadlangan tayo, naniniwala sa atin na anumang panganib ay masyadong malaki, anumang pagbabago ay masyadong mapanganib, at dahan-dahan kinakawalan tayo ng kakayahang mangarap. Ngunit narito ang mapagpalayang katotohanan. Ang takot ay hindi absolute. Hindi ito kailangang magdomina sa iyo. Sa halip, maaari itong baguhin, gawing fuel para sa iyong paglalakbay. Kapag naintindihan mo ito, nangyayari ang isang kahiwagaan. Simula nang tingnan mo ang takot hindi bilang hadlang kundi bilang indikator. Tuwing mayroon kang takot, ito ay sumasagisag sa isang mahalagang bagay, isang bagay na karapat-dapat abutin. Kung natatakot kang simula ng isang bagong proyekto, lumipat ng karera, ipahayag ang iyong damdamin o simula ng isang negosyo, hindi ibig sabihin nito na dapat mong ikansela ang plano.
Sa halip, nangangahulugan ito na nahahawakan mo ang isang makabuluhang bagay, isang bagay na maaaring baguhin ang iyong buhay at maaaring ang buhay ng iba. Ngayon, isipin mo para sa isang saglit na napagdesisyunan mong harapin ang takot na iyon. Isipin mo na handa kang umusad kahit na kumikilos ang iyong mga kamay at tumutulak ang iyong puso. Ano ang mangyayari pagkatapos? Narito ang papel ng pananampalataya, ang kabilang bahagi ng medal. Ang pananampalataya ay hindi simpleng paniniwala na lahat ay magiging maayos. Mas malalim pa rito. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na anuman ang resulta, ikaw ay lumalago, natututo at nagbabago. Ito ang tiwala na bawat hakbang patungo sa di kilala ay nagdadala sa iyo mas malapit sa iyong tunay na sarili. At hindi ito lumalabas sa wala. Ito ay inaalagaan, pinapakain at pinapatibay sa pamamagitan ng pang-araw-araw na praktika ng mga saloobin, ugali at kilos na nauugnay sa iyong bisyon. Ang bisyon sa kadahilanang iyon ang nagbibigay hugis sa pananampalataya. Walang malinaw na bisyon. Ang pananampalataya ay parang barko na walang kompas, umaaplaya sa mga malalakas na dagat. Kaya't ang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay ay tukuyin ng eksakto kung ano ang gusto mong makamit. Hindi ako nag-uusap ng mga malabong pangarap o mga mababaw na ambisyon. Nagsasalita ako ng isang bagay na tiyak, tangible, measurable. Tanungin mo ang iyong sarili, ano talaga ang gusto kong makamit? Sino ang gusto kong maging? Paano ko gustong makaapekto sa mundo sa paligid ko? Marahil simple ang mga tanong na ito, pero may kapangyarihan silang magbunyag ng malalim na katotohanan sa loob mo. Inaanyayahon ka nilang lumubog sa iyong esensya, makita ang layunin na tumutugtog sa iyong puso, at kapag natagpuan mo ang bisyon na iyon, mangyayari ang isang ekstraordinaryong bagay. Ito ay magiging driving force, enerhiyang hihila sa iyo paitaas kahit na sinusubukan ng pagod na pakawalan ka. Ito ay magiging ilaw na tatanglaw sa iyo sa pinakamadilim na gabi. Ngunit narito ang lihim, ang bisyon lamang ay hindi sapat. Dapat itong samahan ng disiplina. Ang disiplinang gumawa araw-araw kahit na hindi ka inspired, manatili kahit na hindi agad-agad lumalabas ang mga resulta. Matuto mula sa mga pagkakamali at ayusin ang kursong hindi nawawala ang direksyon. Ang disiplina, ang nagbabago sa bisyon patungo sa realidad, ito ang kalamnan na suportado ang pananampalataya at pinapanatili ang takot sa kontrol. Tandaan si Andrew Carnegie na tinustusan ng kanyang bisyon ng industrial na imperyo ng mga taon ng mahirap na paggawa, detalyadong pagpaplano at estratehikong kolaborasyon. Tandaan si Steve Jobs na nakita ang potensyal ng teknolohiya para baguhin ang buhay at iniukol ang kanyang buong pagkatao upang matupad ang bisyon na iyon. Hindi mga superhuman ang mga tao na ito. May mga takot, alinlangan at kabiguan sila gaya ng lahat natin. Ngunit alam nila na ang susi sa pagdaig ng mga hadlang ay nasa kanilang kakayahan na manatili matatag sa kanilang bisyon, araw-araw, taon-taon. Kaya ano ang gagawin mo ngayon? Ano ang magiging unang hakbang patungo sa iyong bisyon? Marahil ay isang maliit na bagay, sumulat ng listahan ng mga layunin, makipag-usap sa taong minamahal mo, pag-aralan ang isang bagong paksa. O marahil ay isang mas malaking bagay, umalis sa isang hindi satisfying na trabaho. Mag-invest sa isang matandang pangarap, harapin ang isang komplikadong relasyon. Hindi mahalaga ang laki ng hakbang, mahalaga ay gawin mo ito. Sapagkat bawat hakbang gaano man kaunti ay lumilikha ng momentum. At ang momentum na iyon sa paglipas ng panahon ay nagiging isang di mababawang kapangyarihan. Ngunit may isa pang bagay sa paglalakbay na ito na hindi dapat kalimutan, ang pasasalamat. Ang pasasalamat ay ang pandikit na nag-uugnay sa lahat ng mga elemento na ito. Takot, pananampalataya, bisyon, disiplina. Ito ang pagkilala na kahit sa pinakamahirap na sandali, mayroon pa ring bagay na dapat pasalamatan. Marahil ang aral na natutunan mula sa kabiguan, ang pagkakataon na simulan muli, ang suporta ng isang kaibigan o simpleng katotohanang buhay ka pa rin. Ang pasasalamat ay nagbabago ng ating perspektibo. Tinutulungan tayong makita ang nakatagong halaga sa mga hamon,
ang kagandahan sa mga imperpeksyon, ang potensyal sa mga pagsubok. Kapag inalagaan mo ang pasasalamat, nangyayari ang isang kamanghamanghang bagay. Ang takot ay unti-unti namang nawawalan ng kapangyarihan sa iyo. Hindi ito ganap na nawawala. Lagi pa rin naroon ang takot. Ngunit, humihinto na itong maging sentro ng iyong buhay. Naging isang dissonant note lang sa mas dakilang symphony, isang dumadara ang ulap sa malawak na asul na langit. Samantala, ang pananampalataya ay kumukuha ng lakas. Lumalago ito, puno ang mga espasyo, dati sinasakop ng takot. Naging patuloy na kasama mo ang pinaka-reliable mong kaalyado. Sa paglalakbay na ito, matutuklasan mo rin ang isa pang mahalagang katangian, adaptability. Palagi nang nababago ang mundo at ang mga sumasagana ay yung mga kayang umangkop sa mga bagong realidad. Isipin si Henry Ford na nagdulot ng revolusyon sa industriya ng kotse sa pamamagitan ng assembly line. Isipin si Elon Musk na patuloy na reinvent ang kanyang mga kumpanya para harapin ang mga hindi inaasahang hamon. Ang adaptability ay hindi ibig sabihin na iiwan mo ang iyong bisyon. Ito'y tungkol sa paghahanap ng mga bagong paraan para makamit. Ito ayusin ang mga metodo ng hindi sinisira ang mga prinsipyo. At syempre, may resiliensya, ang kakayahan na tumindig pagkatapos ng bawat pagbagsak, patuloy na lumakad kahit tila walang katapusan ng daan. Ang resiliensya ay hindi ang pagkawala ng kabiguan. Ito'y tungkol sa pag-aaral mula sa bawat kabiguan, pagkuha ng karunungan mula sa bawat pagkakamali, pagbabago ng bawat pagkatalo sa isang mahalagang aral. Ito'y pag-alala na sa huli. Ang nagdedepin sa iyo ay hindi kung ilang beses ka nabagsak, kundi kung ilang beses ka tumindig. Ang paglalakbay na ito ng transformasyon ay hindi mabilis o madali. Nangangailangan ito ng tapang, pasensya at determinasyon. Ngunit napakagandang gantimpala rin nito. Bawat hakbang patungo sa pananampalataya, bawat tagumpay laban sa takot, bawat sandali ng pasasalamat, at bawat aral na natutunan ay nagdaragdag ng bagong layer sa iyong buhay. Lalo itong yumayaman, lumalalim at nagiging mas makabuluhan. At dahan-dahan, napapansin mo na hindi na takot ang iyong kaaway. Ito'y naging guru lamang, isang gabay na dadalhin ka sa susunod na fase ng iyong paglago. Kaya, narito tayo sa tuktok ng salaysay na ito. Nakarinig ka ng mga kwento ng mga dakilang tao na nagtagumpay sa takot at umabot sa pananampalataya. Naisip mo ang papel ng takot sa iyong sariling buhay at ang transformative power ng pananampalataya. Ngayon ay ikaw ang sunod. Ngayon ang oras para piliin kung ano ang klase ng kwento na gusto mong ikwento. Magiging ito ba ay isang kwento ng takot, self-imposed na hangganan at inaantala na mga pangarap? O magiging ito ba ay isang kwento ng pananampalataya, katapangan at extraordinary na mga tagumpay? Kung piliin mo ang ikalawang opsyon at alam kong kayang-kaya mong gawin ito, alamin na ang unang hakbang ay ginawa na. Oo, ang unang hakbang ay ang desisyong ito, ang conscious na pagpipili na hindi nahahayaan ang takot na magbigay daan sa iyong buhay. Mula dito, ang bawat susunod na hakbang ay ekstensyon ng pagpipiliang ito. Bawat hamon na haharapin ay isang pagkakataon na palakasin ang iyong pananampalataya. Bawat tagumpay na makamit ay patunay na kayang-kaya mong maraming bagay na hindi mo dating akalain. At kapag naabot mo ang dulo ng paglalakbay na ito, oo, magiging isang glorified na wakas ito, titigilan mo at titingnan ang likuran at makikita mo ang isang kamanghamanghang bagay. Makikita mong ang takot na dating tila hindi mapaglabanan ay naging isang unwavering faith, na ang mga balakid na dating tila imposibleng lampasan ay naging mga step ladder patungo sa tagumpay, na ang tao na naging ikaw ay mas malaki pa sa tao na nagsimula ng paglalakbay na ito. Kaya't hinahamon kita ngayon na piliin ang desisyong ito. Piliin ang pananampalataya. Piliin ang paglago. Piliin ang transformasyon. At higit sa lahat, piliin na maniwala na kayang-kaya mong baguhin ang iyong buhay. Dahil sa huli, hindi ang mga kondisyon ang nagdedepin kung sino ka. Ang mga desisyon mo araw-araw ang nagdedepin. At bawat desisyon, gaano man kababa, ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Ito ang iyong sandali.
Ito ang iyong panahon. Hayaan mong ang takot ay mag-transform sa pananampalataya at obserbahan kung paano magbabago ang iyong buhay sa mga paraan na hindi mo kailanman akalain na posible.